Sa ganap na alas 10:26 na minuto ng umaga local time, sa itaas ng Sea of Azov, isang Ukrainian Luty drone ang mabilis na patungo sa isang target na hindi kayang mawala sa Russia. Ang Russian Il-38 na aircraft na ito ang tanging platform ng Russia sa Black Sea na may kakayahang makadetect sa kanilang bagong weapon. Ayon sa satellite imagery, 6 na oras nang nakalipas, tinatanggal na ng mga ground crew ang mga engine cover nito. Nakatakdang maging flight ready ang Il-38 sa ganap na alas 10 ng gabi. Ito na ang tanging pagkakataon nila upang wasakin ito bago pa man ito makalipad. Paubos na ang oras. Sa ganap na alas 10:31 minuto, tinawid ng Luty ang Ukrainian coastline at bumaba sa altitude na 50 metro sa itaas ng kulay abong katubigan ng taglamig. Sa unahan ay may 280 kilometro ng bukas na dagat. Sa bilis ng 220 kilometro bawat oras, ang pagtawid ay aabot ng 76 na minuto. 76 na minuto ng katahimikan. Ang composite airframe ng drone ay napapakalat ng radar energy sa lahat ng direksyon. Maliban na lamang pabalik sa mga Russian station para itong paghagis ng isang sandakot na glitter sa halip na salamin para makita ang iyong sarili. Sa altitude na 50 metro, ang kurbado ng mundo, Earth's curvature, ang gumawa ng iba pang trabaho. Ang mga radar wave ay naglalakbay sa tuwid na linya, ngunit hindi sumasabay ang hugis ng mundo. Ang drone ay lumilipad sa ilalim ng horizon, kaya hindi ito nakikita ng anumang Russian radar sa loob ng 200 kilometro. Sa loob ng mahigit isang oras, tila hindi ito umiiral. Ang lahat ay nagmuhang isang routine operation hanggang sa muli itong lumipad sa ibabaw ng kalupaan. Ganap na alas 11:47 minuto nang dumaong ang drone sa silangan ng Primorsko-Akhtarsk. May 70 kilometro pa hanggang Yesk at 19 na minuto bago ang impact. Tapos na ang invisible face. Dito na magsisimula ang bahagi kung saan may sign na ang Russia. 3 segundo matapos tawirin ang coastline, natapos ang katahimikang iyon. Kung titingnan ninyo ang cellular tower na ito sa labas ng nayon ng Stepnaya Terovskaya, makakakita kayo ng tila standard na telecom equipment. Isang gray cylinder na nakabolt sa frame na halos kasing laki ng isang coffee thermos. Sa loob nito ay may 4 na omnidirectional microphones at isang processor na nagpapatakbo ng mga classification algorithm. Matalino ang disenyo. Ngunit gagana lang ang pagiging matalino kung hindi ito alam ng iyong kaaway. Ito ang sagot ng Russia sa mga radar-evading drones. Hindi mo man makita ang lumilipad sa ilalim ng radar horizon, maaari mo naman itong marinig. Ang turbojet ng Luty ay walang pakialam sa stealth. Ang engine nito ay gumagawa ng 85 decibels sa layong 100 metro, katunog ng isang motorsiklo sa highway speed. Ang mga compressor blades ay lumilika ng high-pitched whistle sa pagitan ng 4,000 at 8,000 Hz. Ang combustion naman ay nagdaragdag ng mababang ugong sa pagitan ng 200 at 500 Hz. Sa malamig na hangin ng Desyembre, ang tunog ngayon ay naglalakbay ng malayo. Mas mahusay na nagpapadala ng acoustic energy ang siksik na malamig na hangin kaysa sa mainit na hangin. Nasagap ng microphone ang mga unang bakas sa ganap na alas 11:47. Ang signal strength ay 53 decibels. Halos kasing lakas ng isang katrabaho mong nagpipigil ng utot sa break room, pero narinig pa rin ng lahat. Mahina ito, ngunit mas mataas pa rin sa 35 decibels na ambient noise ng isang rural Russian winter morning. Nakabuo ang Russia ng mga microphone na sapat ang sensitivity para mahuli ang kahit anong mahinang tunog. Nahanap na ng algorithm ang hinahanap nitong needle in a haystack. Ang processor ay nagsagawa ng isang fast Fourier transform na hinahati ang papasok na tunog sa mga component frequency nito para itong paghimay ng isang kanta sa mga individual na nota nito. Inihambing na algorithm ang spectral fingerprint sa database nito. Ang sipol ng mga compressor blades at ang ugong ng combustion ay sinuri. Ang mga particular na ratio na ito ang nagpapaiba sa mga turbojet mula sa mga propeller. Lumabas ang classification sa loob ng 1.3 segundo. UAV confidence 87%, bearing 245 degrees. Ang isang microphone ay nagbibigay ng direksyon
Ngunit hindi nito kayang ibigay ang distansya. Ang drone ay maaring nasa layong 2 kilometro o 10 kilometro. Tulad ito ng pag-alam na may sumisigaw sa silangan, pero hindi mo alam kung nasa bakuran mo ba sila o sa kabilang kanto. Ngunit ang Russia ay may higit sa 200 sensors sa kahabaan ng Krasnodar Coast na may pagitan na 3 hanggang 5 kilometro. Sa loob ng 8 segundo, 3 pang microphones ang nag-report. Bearings 248, 251, at 243 degrees. Kinalkula ng fusion algorithm kung saan nagtatagpo ang mga linyang yon. Basic trigonometry ito, ngunit isinasagawa ng libu-libong beses bawat segundo. Isang track ang lumitaw. Hostile UAV 3, ang posisyon ay accurate hanggang 50 metro at nag-u-update bawat 2 hanggang 3 segundo. Walang kamalay-malay ang Luti. At wala rin itong pakialam kung alam man nito. Ang drone ay walang dalang acoustic warning system dahil wala pang ganitong kagamitan para sa mga aircraft na ganito ang laki. Ang Skynode S flight computer ay nagpakita na ang lahat ng system ay normal. Nakalock ang target coordinates. Ang network na sumusubaybay sa bawat galaw nito ay tila nagbabantay sa isang multo na hindi alam na patay na ito. May 67 kilometro pa hanggang Yeysk, 18 minuto bagong impact. May sapat pang oras kung wala nang magiging aberya. Kaya ng mga microphone na sundan ang Luti sa buong Krasnodar. Ngunit hindi nila ito kayang pabagsakin. Para doon, kailangan ng Russia ng ibang uri ng armas. Sa ganap na 11:52 minuto, 5 minuto matapos mahanap ng mga microphone ng drone, ang track data ay nakarating sa isang TOR M2 battery sa step na ito. Ito ay 18 kilometro sa timog silangan ng posisyon ng drone, na pasok sa range ng system. Ang TOR M2 ay ang short-range answer ng Russia sa ganitong uri ng banta. Mayroon itong 8 missiles sa isang track chassis. May radar itong kayang sumubaybay sa 48 objects ng sabay-sabay. Sa papel, dapat ay wasak na ang Luti. Ang battery commander ay may hawak na solidong coordinates mula sa acoustic network. Iniharap niya ang kanyang fire control radar sa pangkalahatang direksyon at hinanap ang target. Ngunit wala siyang nakita. Meron siyang position data na accurate hanggang 50 metro. Kaya ng kanyang radar na makakita ng isang ibon sa layong 25 kilometro. Ngunit walang laman ang kanyang screen. Ang problema ay ang elevation angle. Ang fire control radar ng Tor ay kailangang nakatingala ng bahagya sa mga target nito. Kahit man lang 1.5 degree sa itaas ng horizon. Kung mas mababa pa rito, ang mga ground reflection ay lalamunin ang return signal. Ang mga radar wave ay tumatalbog sa lupa na lumilikha ng mga false echoes na hindi mahiwalay ng processor mula sa mga tunay na target. Ang system ay dinisenyo para sa mga aircraft at helicopter, mga banta na lumilipad sa taas na daan-daang metro. Walang nagplano para sa isang drone na nasa 30 metro lang ang taas. Sa layong 18 kilometro, ang isang target na nasa 30 metro altitude ay nasa elevation angle na 0.1 degree lang. Halos nasa guhit na ng horizon. Ang radar ay nakatitig sa tinatawag na ground clutter at ang drone ay nakabaon sa ingay na ito. Nag-compute ang commander para makita ng kanyang radar ang isang target sa 30 metro altitude. Kailangang nasa loob ito ng 1.2 kilometro. Sa bilis na 180 kilometro bawat oras, tatawirin ng Luti ang window na iyon sa loob ng 24 na segundo. Magkakaroon lang siya ng isang pagkakataon kung ang drone ay lilipad ng direkta sa kanyang posisyon. Ngunit, hindi ito nangyari. Ang Luti ay patungong hilagang silangan, tumatawid sa harap niya, at hindi papalapit sa kanya. Sinundan niya ang acoustic data habang nag-u-update ito. Layong 16 na kilometro. Pagkatapos ay 15 kilometro. Papalapit ang drone. Ngunit hindi gumaganda ang geometry para sa radar. Ang track ay dadaan 4 na kilometro sa hilaga ng kanyang posisyon at hindi papasok sa makitid na window kung saan kaya itong makita ng radar. Sa ganap na 11:55,
Ipinakita ng acoustic network na nasa 12 kilometro na ito, mabilis na patungong Hilagang Silangan sa 175 kilometro bawat oras. Ang radar ng TOR ay wala pa ring nakikita, kundi mga frozen farmland at interference patterns. Sa ganap na 11:57 minuto, ang track ay lumampas na sa kanyang engagement envelope. Lumalayo na ang range. Ang drone na ito ay lumipad sa ilalim ng radar, sa literal na kahulugan. May 47 kilometro pa hanggang Yeysk, 12 minuto bago ang impact. Nakalusot ang Luti sa acoustic network sa pamamagitan ng terrain masking at sa TOR sa pamamagitan ng geometry at physics. Ngunit may iba pang naghahanap dito bago pa man ito tumawid sa coast. Isang bagay na walang pakialam sa elevation angles o radar horizons. 40 kilometro sa kanluran, ang armas na iyon ay nasa himpapawid na. Ang Geran-2 ay inilunsad mula sa posisyon malapit sa Timashevsk sa ganap na 10:50 minuto. 3 minuto matapos lumipad ang Luti, ang mga Russian standing orders ay nagpapanatili ng mga armed interceptors na naka-orbit kapag may satellite warning ng Ukrainian launch activity. Isang Luti na umalis sa Zaporizhzhia runway ang nag-trigger ng alerto. Nasa himpapawid na ang Geran bago pa marating ng Ukrainian drone ang coast. Ngunit hindi ito isang normal na Geran. Kung titingnan ninyo rito sa itaas ng fuselage kung saan nagtatagpo ang delta wing at engine housing, makakakita kayo ng isang bagay na hindi dapat naroon sa isang attack drone. Isang Siyam K333 Verba missile sa isang modified launcher tube na nakakabit gamit ang aluminum brackets sa airframe. Ginawa ng Russia ang isang one-way attack drone bilang isang airborne SAM platform. Para itong drone equivalent ng pag-duct tape ng shotgun sa isang lawnmower. Pangit. Improvised pero sapat na stupid para gumana. Ang Geran-2 ay isang Iranian design na binuo sa ilalim ng Russian license. Ang Shahed, 136 na may Cyrillic stencils. Mayroon itong delta wing, pusher propeller, at 4-cylinder piston engine na may 50 horsepower. Cruise speed, 185 km per hour. Normal endurance, mahigit 4 na oras. Ngunit, iba ang armed variant nito. Ang Verba system ay nagdaragdag ng 12 kilograms na timbang. Ang bigat na ito ang nagbabawas sa loiter time sa 70 minuto na lang. At kung titingnan ninyo ang mounting hardware, makakakita kayo ng 2 itim na kahon malapit sa launcher tube. Ang mga ito ay servo motors. Ang isa ay kumokontrol sa protective cover sa ibabaw ng missile seeker. Ang isa naman ay nag-actuate ng firing trigger. May mga cable na nakadikit sa balat ng fuselage. Ibig sabihin, hindi lang simpleng pagpindot ng button ang ginagawa ng operator. Nagpapadala siya ng mga command sa pamamagitan ng isang mesh network, isang radio system kung saan ang mga signal ay tumatalon sa pagitan ng mga relay drones at ground stations. Ang bawat node ay nagpapasa ng data hanggang sa makarating ito sa drone. Unang command, buksan ang cover. Pangalawa, i-align ang drone. Pangatlo, apoy, fire. Pagdating ng 11:47 nang dumaong ng Luti, mahigit 60 minuto na itong lumilipad. May 30 minuto na fuel na lang ang natitira, isang missile at isang target na nagtatago sa isang 400 metro acoustic blur. Nakatanggap ang Geran ng acoustic track data. Hostile UAV. 3, bearing 0.5, range 38 kilometro, patungong Hilagang Silangan. In-adjust ng operator ang kurso pakanluran, bumaba sa 600 metro at nagsimulang maghanap. May 47 kilometro pa hanggang Yeysk. 15 minuto na lang ng fuel ang natitira. Paubos ng oras para sa magkabilang panig. Ngunit ang paghanap ng drone sa 30 metro altitude sa isang irrigation canal ay hindi madali. Hindi ito katulad ng paghanap ng aircraft sa bukas na langit. Kailangan ng Verba Seeker ng contrast. Isang mainit na target laban sa malamig na background. Laban sa langit, ang isang 400 degree exhaust ay madaling makita laban sa minus 15 degree na hangin. Madali itong ma-acquire sa layong 6 na kilometro. Ngunit laban sa lupa,
nagbabago ang lahat. Ang frozen farmland ay nasa -3 degrees. Ang mga plowed fields ay nag-iinit hanggang +5 degrees. Isang komplikadong thermal tapestry ito na kailangang paghiwalayin ng 3 seeker channels para mahanap ang target. 6 na minuto nang naghahanap ang operator. Ang camera niya ay nagpapakita ng mga frozen fields, mga hubad na puno, at ang madilim na linya ng isang kanal. Sabi ng acoustic network, ang target ay nasa loob ng isang 400 metro ellipse. Pero ang somewhere ay hindi sapat para sa isang firing solution. May 12 minuto na fuel na lang. Matatapos na ang kanal sa unahan. Kailangang umakyat ng lutik. Kapag umakyat na ito, magbabago ang lahat. Sa ganap na 11:59, natapos ang kanal. Bumukas ang farmland patungong Hilagang Silangan. Wala nang terrain para pagtaguan. Ang profile ng luti ay nangangailangan ng minimal exposure. Manatiling mababa, manatiling mabilis. Huwag mag-silhouette laban sa langit ng higit sa ilang segundo. Na-identify ng Skynode S ang mga farm buildings sa layong 2 kilometro. May mga metal roofs at thermal clutter. Kung mararating ng Joe ng mga gusaling yon bago umakyat, maaaring matakpan ng background ang signature nito. Halos gumana na ito. Ngunit sa ganap na 2:07, isang ridgeline ang humarang sa daan. Walang ibang ruta. Umakyat ang drone sa 80 metro, tinawid ang ridge, at sumisid sa kabilang panig. 3 segundo. Ang exhaust nito ay nag-silhouette laban sa kulay abong langit ng December. Eksaktong nahuli ito ng kamera ng Geran. Maliwanag, mabilis na gumagalaw, at siguradong mainit. Gumulaw ang mga kamay ng operator. Unang command, buksan ang launch cover, gumana ang servomotor, at tumabi ang protective cap. Nagsimulang mag-scan ang tri-channel seeker. Pangalawang command, i-align. Ang Geran ay kumanan. Itinutok ang katawan nito sa bearing ng target. Agad na nahanap ng seeker ang exhaust. Ultraviolet, malakas. Infrared, malakas. Mid-infrared, malakas. Ang tatlong ito ay tumugma sa engine profile. Hindi ito flare, hindi ito thermal reflection. Ito ay isang tunay na target. Pangatlong command, apoy, fire. Sumiklab ang solid fuel motor. 20 Gs na acceleration. Nayanig ang Geran at umalis ang missile sa airframe nito. Pinilit ng operator na i-stabilize ito habang mabilis itong patungo sa target. Ang range sa paglunsad ay 7.2 kilometro. Closure rate, 850 metro bawat segundo. Time to intercept, 11 segundo. O baka mas mabilis pa dahil sa feature na ito. Gumagamit ang Verba ng proportional navigation. Hindi hinahabol ng missile ang target. Lumilipad ito kung saan patungo ang target, patuloy na ina-adjust ang anggulo para harangin ang pagtakas nito. Simpleng geometry ito, ngunit napakahirap talunin ng walang countermeasures. Walang countermeasures ang luti. Walang chaff, walang flares, walang jamming. Ang drone ay binuo para sa range at payload, hindi para sa survivability. Ngunit meron itong ibang alas. Sa sandaling tumawid ang luti sa ridge, isinagawa ng Skynode S ang susunod na waypoint. Nose down, throttle idle, sumisid sa terrain sa kabilang panig. Isang stream bed na magbibigay ng acoustic shadow para sa susunod na bahagi ng biyahe. Hindi iniiwasan ng drone ang missile. Hindi nito alam na may missile. Ito ay pre-programmed terrain masking. Isang coincidence? Ngunit isang napaka-epektibong coincidence. Nanatiling nakalock ang seeker. Sinundan ng 3 channels ang pababang exhaust. Nag-utos ang guidance ng isang dive para sumabay. Ngunit na yun, ang missile ay lumilipad na patungo sa lupa sa bilis na 600 metro bawat segundo. Ang magnetic proximity fuse ay dinisenyo para sumabog malapit sa mga metal structures. Ngunit ang sensitivity na yon ay lumilikha ng problema malapit sa lupa. Frozen ground, mga nakabuong tubo, at iron-rich soil. Lahat ng ito ay naglalabas ng mahinang magnetic signatures. 9 na segundo matapos ang launch, ang missile ay nasa 30 metro na lang, pababa pa rin.
Nakalock pa rin ang seeker. 11 segundo. Ang missile ay nasa 18 metro. Ang Luti ay nasa 25 metro. Umaahon na mula sa dive. Nag-trigger ang fuse, hindi sa drone, kundi sa isang abandonadong tractor sa streambed. Ang 1.5 kilogram warhead ay sumabog sa nagyayalong lupa. Kumalat ang mga fragments sa bukid. Ang Luti, na nasa 40 metro sa unahan at paakyat na, ay nayanig mula sa shockwave. Walang damage. Pinanood ng operator ang pagsabog. Maling posisyon. Maling anggulo. Walang debris trail. Mintis. Iyon ang tanging missile niya. 9 minuto na lang ng fuel ang natitira. Nawala ang target. Sa Krasnodar, nakatitig ang operator sa kanyang screen. 11 buwan na siyang nag-i-intercept. At ito ang kanyang unang mintis. May maghahanap ng paliwanag. Wala siyang maibibigay. Pinili niyang humabol. Throttle forward, camera tracking. Hindi kayang habulin ng Giran ang Luti. Mas mabagal ito ng 35 kilometro bawat oras. Pero kaya nitong i-relay ang posisyon sa base defense. May 26 na kilometro pa hanggang Yeisk. Nalusutan ng Luti ang acoustic detection at ang Verba missile sa pamamagitan ng swerte at programming. Sa unahan ay yung pinakamahirap na bahagi. Ang paghahanap sa isang particular na aircraft sa gitna ng 12-12 ng iba pa. Gamit ang isang AI na hindi pa nakikita ang target na ito mula sa ganitong anggulo. Kailangang mahanap ng Luti ang IL-38N. Huwag pansinin ng standard na IL-38 na nakaparada 80 metro ang layo. Kailangan tumama ito ng sapat para wasakin ng airburst warhead ang sensor section, hindi lang sirain ang airframe. Kung titingnan ninyo ang dalawang aircraft na ito, mauunawaan ninyo kung bakit ito mahirap. Pareho silang may 4 na turboprop engines. Parehong may high-mounted wings. Parehong may mahabang fuselage na may katulad na kulay-abong pintura. Mula sa 35 metro altitude, halos magkapareho sila. Ang pagkakaiba ay nasa itaas ng forward fuselage. Ang IL-38N ay may dalang NV-Shyam Elent pod, isang boxy structure na may habang 2 metro na nakakabit sa external struts sa itaas ng cockpit. Ang Elent ay nangangahulugang electronic intelligence. Ang pod ay naglalaman ng mga passive receivers na sumasagap ng radar at radio emissions. Ang standard na IL-38 ay wala nito. Ang pod na yon ang nagmamarka sa target. Wasakin ang maling aircraft at mawawalan ang Russia ng isang $8 milyong na training. Wasakin ang tamang isa at mawawalan ang Russia ng tanging submarine hunter nito sa Black Sea. Ang neural network na tumatakbo sa Skynode S ay sinanay para sa eksaktong diskriminasyong ito. Ganito ito gumagana. Ang Ukrainian intelligence ay nagtipon ng libu-libong mga imahe, mga satellite photos, reconnaissance footage, at kahit mga litratong galing sa publiko. Ang bawat imahe ay may label. Ito ay IL-38N. Ito ay Standard IL-38. Natutunan ng algorithm ang mga patterns. Natutunan nito na ang IL-38N ay may rectangular shape sa itaas ng cockpit. Natutunan nito ang anino na nililikha nito sa iba't ibang anggulo ng araw. Habang lumilipad, ang camera ay nagpapadala ng frames sa processor sa bilis na 30 per second. Hinahanap muna ng algorithm ang 4-engine aircraft. Pagkatapos ay ang high-mounted wings at ang kakaibang nose profile. Pagkatapos ay hahanapin nito ang E-lent pod. Sinusukat ng system ang bawat pixel ng candidate shapes. Final classification, IL-38N. Overall confidence, 94%. Sa ganap na 2:15 minuto at 8 segundo, ang satellite link ay nagpadala ng encrypted burst. Strike authorized. 14 na segundo bago ang impact. Ngunit sa ganap na 2:15 minuto at 12 segundo, ang navigation computer ay nakakita ng isang balakid na wala sa imagery nito. Isang ground power unit sa tabi ng target na may exhaust stack na umaabot ng 4 na metro
sa approach corridor. Ang mga satellite photos ay 18 oras na ang nakalipas. May naglipat ng kagamitan. Mabilis na nag-recalculate ang AI. 3 degree pa kanan, mas matarik na descent. Ang pagbabagong iyon ay nagdulot ng 12 metro na paglihis sa precision. Sa ganap na 2:15 segundo at 19 na segundo, napuno na ng II-38 ang camera frame. Malinaw na kitang-kita ang NV-Siam pod. Classification confidence, 97%. Sa ganap na 2:15 minuto at 21 segundo, sinukat ng radar altimeter ang 6.1 metro sa itaas ng isang surface. Ang surface na yon ay ang upper fuselage ng IL-38N. Ang warhead sa likod ng fiberglass cone ng Luti ay binuo para sa eksaktong sandaling ito. Ang isang standard na bomba ay sasabog sa contact. Nalilika lang ng damage sa isang bahagi. Ngunit ang kailangan ng security service ng Ukraine ay isang lobotomy. Ang airburst warhead ay naglalaman ng isang central explosive charge na napapalibutan ng 2,000 steel fragment cubes. Kapag ang altimeter ay nagbasa ng 6 na metro, magtitrigger ang fuse. Ngunit ang pagsabog ay hindi pa bilog. Ang explosive ay shaped. Itinutuon nito ang blast energy pababa, hindi palabas. Ang mga fragments ay bibilis sa isang focused cone patungo sa kung anuman ang nasa ilalim nito. Bilis. 1,800 metro bawat segundo. Ang impact pattern ay may diameter na 4 na metro. Ang aluminum skin ng aircraft ay walang laban dito. Sa ganap na 2:15 at 21 segundo, sumabog ang warhead. Ang fragment cone ay tumama ng bahagya sa likod ng original na aim point dahil sa pag-iwas sa obstacle kanina. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang NV-9 pod ay tinamaan ng daan-daang fragments. Wasak ang housing nito. Shredded ang antenna arrays. Ang pressurized forward compartment na naglalaman ng NV-4 mission computer ay naglaho. Ang NV-4 ang utak. Ito ang system na nagpapatakbo ng radar tracks, MAD contacts, at electronic intercepts. Nawasak ito sa loob ng 3.3 milliseconds. May mga secondary impacts din sa number 2 engine nacelle. Naputol ang mga oil at fuel lines na nagdulot ng apoy sa loob ng ilang segundo. Ang Il-38N ay hindi sumabog ng madula. Tumigil lang ito sa pagiging isang functional aircraft. Nariyan pa ang radar, pero wala nang nagpa-process ng data nito. Nariyan pa ang mga sensors, pero wala nang nagbabasa sa kanila. Ang aircraft ay hindi lang basta nasira. Ito ay nalobotomize. Hanggang sa muli.